May naiisip na naman akong project kasi nakakita na naman ako ng retaso dito sa mga bakal-bakal ko na nakatago dito sa bahay. Ito, since may mga tubo ako, pinag-iisipan kong gumawa ng, alam nyo ba yung bobber type na manibela ng motor? Ayun, yun yung iniisip kong gawin. Since meron itong tubo ko 22mm to, so tamang-tama sa universal na manibela. So tara, samahan nyo akong gawin to. So ito na nga, gagawa na tayo nito manibela, but then kung mapapansin nyo, may mga pinag-weldingan or pinag-ispatan. So ito muna yung ating lilinisin. I-grind muna natin yan, pagtatsagaan nating pakinisin para maging maayos ang itsura nitong ating tubo. And then after that, cut natin ito para magkapantay siya. Kasi yan yung ating magiging pinaka parang posting ganyan. So yun, ang gagamitin natin ito, yung ating angle cutter or angle grinder. Sa pagka-cut, ito yung gagamitin natin, cutting disc. And then sa sa pagpapakinis, ito, grinding disc. So ayun, hindi ko na siguro makukunan ng video yung kung paano ko gagawin kasi masyado mahaba yun Saka ayun na nga, para maging maayos tong ating pag-video. So eto na, napakinis na natin, natanggal na natin, ayan kung makikita nyo yan, grind na natin. Yan yung mga napag-weldingan o napag-ispatan ng welding. So makinis na siya. Bali ito yung magiging pinaka handlebar natin o yung nasa taas. And then ang next naman na gagawin natin is ikakat natin ito. Kakat natin yan, pagpapantayin na natin to. Papantayin natin, kakat natin. And then kakat din natin ito para dun sa kakapitan ng dun sa handlebar riser. Ito yung kakapitan niya. So bali ito namang dalawang ito na ikakat ko na maliliit, ito yung pangibabaw na ganyan. Ganyan mangyayari. So ito, magpapalit na ako ng from grinding disc. Ang ipapalit ko na, ito na, cutting disc, para magpuputol naman tayo ng mga tubo. A few moments later. So ito, nakat na natin siya. Pati itong pinaka base nya, yung kakapitan ng ating riser. So ganyan na magiging itsura nito. Ayan. So yan, magwe-weld na tayo ng ganyan. And then after nun, siguro magbe-bend tayo ng konti dito para umayos yung itsura. So next na gagawin na muna natin is magwe-weld pag ganito. Ayan. So halos nabivisualize na natin kung paano yung magiging itsura. Okay, welding naman. A little longer than a few minutes later. So ito na yung ating handlebar. Almost done na siya. Almost done kasi may mga finishing touches pa tayong gagawin.
Ipapolish natin yung mga yan, yung mga pinag-weldingan para makinis. And then do some cuttings here kung hanggang saan yung hangganan ng manibela. So ayan, ayan, bobber type na manibela or handlebar, bobber type handlebar. So ayan, almost done. Ipapolish na lang ulit natin gamit ang gamit yung ating grinding disc o yung ating angle cutter, pero grinding disc ang gagamitin. Ayun, after that almost done na siya, tapos painting na lang. So ito na yung kinalabasan ng natin, ng ating manibela, pang bobber type o pang bobber build. So ayan siya, kulang na lang ng pintura para pwede na magamit at ayos na. So ayun, bigyan ko lang kayo ng idea. Yung length nito is 32 inches standard. So universal, pwede sa lahat ng klase ng motor. But then most likely ginagamit to sa mga bobber build. And then ayun, after natin ito mapintahan, pwede nang salpak o pwede nang gamitin. So napakinabangan na naman yung ating mga retaso. So ito, bago natin pintahan bago natin pintahan itong ating manibela, lilihain muna natin gamit tong magaspang na liha. Kung hindi ako nagkakamali, number 60 ito, number 60 na liha. So ayan, para matanggal yung mga dating primer paints nya. And then pagkatapos nun, pakikinisin naman natin gamit itong manipis o itong smooth na liha, 400 na liha. So ayun, pakikinisin muna natin ito ng gusto. And then yun, pagkakakinis saka natin siya bubugahan ng pintura. Gagamitan natin ito Bosney, yung tawag dito, itong quick drying na lacquer paint, pang automotive paint. So ayun, lihain muna natin and then saka natin pintahan Later. So ito na, natapos na natin pintahan yung ating handlebar. Ayan. So yan na yung kinalabasan niya. Ayan siya. So bobber type, classic bobber type ang style ng handlebar natin. So eto, DIY lang, pero kung titignan mo, parang yung mga nabibili online at saka yun doon sa mga nagbibuild talaga. Ayun. So ito na yung finished product. Meron na naman tayong accomplishment. May nagawa na naman tayong project para sa mga gustong gumawa din ng project bike o yung mga nagbibuild. It's either pwede nyo itong gayahin. Anyway, pinakita ko naman kung paano ko ginawa ito. So ayan, sana nakapag-share na naman ako ng magandang idea, lalo na sa mga builders ng motor. And once again, dun sa mga nanood hanggang dito sa bandang huli, maraming salamat. Patuloy nyo po akong suportahan at tuturuan at i-share ko pa rin sa inyo kung ano yung mga nalalaman ko na kaya kong gawin sa ating motor. Maraming salamat.